At titingnan natin kung anong strategy ng kanyang team, paano siya poprotektahan. Partner, no, itong mga ganitong pagkakataon, no, na again makita ng ating mga kababayan ang ganda ng cycling sa countryside. No, matagal-tagal din natin talagang hindi nagawa ito at nagpapasalamat tayo, no, sa efforts ng Metro Pacific Tollway and the whole of MPP Group. Of course, in partnership with Duckworld and Signal TV, ang ating mga kasamang magigiting na mga direktor at mga cameraman na talagang on the ground. Maraming salamat sa inyong lahat. I may fail to mention all your names, pero Alan Gregory po, kasama po si Randy Kaluwag, kasama din po natin si Paulo Del Rosario. We are 6 minutes and 22 seconds. Aga po pala. So pati tayo, dapat hindi muna tayo bumakbak dito, Randy. Baka maubusan ka ng boses, partner. At Coach, just to give you an idea, ang ating mga viewers, sa top 10, 6 na Pilipino ang kabilang dyan. Ano? Na pumapangalawa nga, aside from acting frontrunner na si Dayong Ju, pumapangalawa si Ronald Aranza, no? Ng Standard Insurance, Aidan James Mendoza, pumapangatlo, Go for Gold Philippines, Dominic Perez ng Army, George Oconer ng Standard Insurance again, ng MPTC Tribe, Mervin Corfus, Rustom Lim, sumusunod. At itong mga pangwalo, pangsyam from Malaysia, no? Itong si Owar Faiz Fakri at saka si Ila Amadin Awang. And then, number 10, another Korean, Tai Yun Choi. Again, we're leaving Vigan. We just left Vigan about 7 minutes ago. At mamaya-maya lang, dadaan tayo sa Narbacan at saka sa Santa Maria going down to Candon kung saan magkakaroon ng napakagandang sprints. No? Sprint number 1 and sprint number 2 is gonna happen dito sa Santa Cruz bago tayo bumaba ng Tagudin, Palaoan, Bacnotan at finally dito sa napakagandang lugar dito sa San Juan, La Union. Alam mo, itong San Juan, kilalang-kilala ito bilang surfing capital, partner. Surfing capital of the North. No? Of the North. Of the North. Kaya pala nakita ko may dala kang surf. Ay, nag-ano muna tayo. Kaya ikaw pala susubok mamaya. Ginagandaan natin to, kailangan beach boat tayo. Oo nga, nakita ko nga. Ang kasama natin si itong ating mga direktor na si Nick Earnshaw. Yeah. Nakita mo, may dalang pang surf. He will go surfing after today's race. Yan, narito tayo ngayon, no, sa Paeng Bridge. Kung makikita natin ay still nasa ano pa rin tayo, no? Part ng Ilocos. Approach, ito yung malapad na Abra River. Kilalang-kilala yan. Very scenic, no? Dito nakauna na dito ang ating mga photographer, and we will be taking a lot of still photos dito pagdating ng Abra River. Again, this is a 135-kilometer stage 3 ng ating MPTC Tour Luzon 2025 na kung saan ay binabantayan nga ang front runner, no? Ang overall leader na si Dai Wong Ju, no? Ayan ang naka-yellow natin sa bandang unahan, si Dai Wong Ju. Binabantayan siya ng ating mga, ito pangako talaga to. Ito pong Standard Insurance, no, na team. Halos lahat ng miyembro dito nagkampiyon na sa iba't ibang torneo or kompetisyon sa karera ng bisikleta. Randy, ito, nakikita natin si JP Morales nasa likod ng peloton. Dulong-dulo siya. Ano ba yan? Nakikita mo, is that a sign na meron siyang nararamdaman? Or is that, ano ba lang ba yun, no? Parang kanyang game plan for the day? Tingnan natin sa napag-usapan nila kasi ang alam natin sa lahat ng karera, basta ikaw na-injure ka na, yung sugat, palala ng palalayan, mahapde. Bukod sa pagod, dinaramdam mo yung sakit, yung hapde, yung iba nga hindi na nag-finish, no? So now we are at Santa, Ilocos Sur, no? Parte pa rin ng Ilocos Sur kasi ang pagpasok natin ng parte ng La Union ay doon pa, no, sa may practically one band sila. Sana umabot sila ng tuloy-tuloy at magbakbakan dito sa sprint 1 natin, 61 kilometers going to Santiago Town. Yun ang first sprint. Magbabakbakan yan, Coach. Napakalapit pa, no? Talagang pwede pa magyakapan ang ating mga siklista dito.
No, nakakapag-usap pa sila. Kanina sinubukan nilang magkaroon ng mini breakaway pero hindi. Masyado pang fresh ang ating mga siklista dito para hindi makasama nga doon sa breakaway group. Oh. Coach, pag-usapan natin itong sprint. Ano? Alam nyo, itong dalawang sprint dito, ito bakbakan to within, sabi mo nga, within the race ng mga sprinter. Ang simula is the 61 kilometer sa Santiago Town. Yung pangalawang sprint race is the 80.3 kilometer no, sa Santa Lucia Town na yan ng still ng Ilocos. Kasi pagpasok, ang pagpasok mo ng La Union, yung dito na sa far doon, no? Yung spelling. Supidin ba yan? Mamaya babalikan natin paano ba talaga ang ating pagbabasa niyan. Oo. Yung unang taon yan ng La Union, ano? Beautiful peloton we're watching. Look at this view we're having. Ito, kaya kumukuha tayo dito sa may harapan dahil merong sumusubok ng mga 5 siklista na makaalagwa dito. No, medyo itong lugar na to napakaganda ng kalye dito and it might be a perfect opportunity. Ayan ang ating mga fans, no, kailangan nag-iingat tayo. Wag tayong tawid na tawid sa mga kalye na nakakatakot para sa ating mga atleta, mga siklista na lumalaban dito sa 2025 MPTC Tour of Luzon. Medyo bumilis ng konti kanina, no? May mga sumusubok pa rin, bumilis ng konti. Pero may agad, humahabol. Bumibilis yung ating karera ngayon, no? Yung pace ng ating mga riders, trying, no? Trying to stage an attack. Ngayon, bumibilis na. Single file sa unahan. And now, back to a relaxed mode tayo, no? Single file pa rin sa unahan, pero dikit na dikit yung big bunch ng ating mga riders, yung peloton, nakadikit pa rin tayo. No? Randy, you know, we're expecting our cyclists to arrive here in San Juan, La Union. Mga 3.5 hours to 4 hours, no? So we left at 8, so you can do your mathematics. That's about 11:30. We can actually check it out a little bit later. Masyado pang maaga. We're just 13 minutes into the race. Ayan, itong portion natin na yan, always naman yan. Nagpopormahan yan, nagsusukatan, katulad kanina, nag-stage si corpus ng mini attack. Sabi nga natin, trying to test the waters, pero is he the right person to really make a serious attack? Nakita natin kanina yung biglang ratsada ng ating mga siklista, no? Yung peloton was already running at 70 kilometers per hour. Yes, sabi nga natin kanina, medyo bumilis, di ba? Pero again, agad hinabol yung 70 kilometers per hour na pace na yon ng ating mga nakasunod. Hindi mabagal yon, ano? Hindi pwede. Talagang makikita natin at si JP Morales, nandito siya sa may likod. Hopefully, he's all okay. He's very much part of the peloton na nakikita natin ngayon of about, I estimate this at still about 100 riders. Nakakalungkot yung nangyari kay John Paul, no? Yung malapit ka na sa karera, 400 meters, lumalaban ka, bakbakan sa top 5, na nagkaroon ka ng injury. Now, babantay na lang sa likod. Medyo maraming reasons ito. Pwedeng gusto niyang matapos na lang muna yung karera, sumuporta. Alam mo, may kasama ding malas eh. May kasama ding malas talaga, no? And it's all part of the race. Alam mo, ang matindi dito, it's about the mental toughness. So it's about his recovery, no? Yung playing above the pain. Yes, of course, Coach. Right now, hindi pa masyadong active ang peloton. Tingin mo, anong expectation natin dito? Anytime soon ba yan? Only 15 minutes into the race, no? Pero nakita na natin yung 70. Nakikita natin na yung tropa mamaya, merong mga aakyat dyan na mga 75-80 kilometers. And that is where the activity will happen. Ito, medyo meron ng bumabakbak dito. We will be double checking. Napakaganda, no? Yes, Coach. That is Jonel Carcueva ng MPT Drive Hub, no? Ayan, babantayan natin yan. MPT Drive Hubs, Jonel Carcueva. Lumilingon siya, tinitingnan niya kung sumusunod, no? Binibilisan niya, ayan, pumapaspas siya. Aerodynamic ang style niya, nakayuko, pumapaspas,
Tingnan natin, Jonel Carcueva, napakaaga, pero tingnan natin, another point, another Partner, point for... Alam mo, side story lang, itong Santa na to is bayan to, no, ni Aray Perez, no? Yeah. Isa sa ating mga, of course, our executive director, at ang mga lumalabas, magpapakape pala yan. Kaya pala nag-uunahan sila sa kape. Ito, may dalawang magkapatid dito sa sa MPT Drive Hub. Itong si Junrey Carcueva, kapatid yan ni Junel, ito yung chaser nung Okay, yung mahabol oo. din ito nung stage 1. Ayan. Kaya kita mo si Junel, palingon-lingon niya, tinitingnan niya, sumusunod ba? Kaya pagka hindi nakasunod, makikita niya, papaspas uli yan. Kaya tuloy-tuloy pa rin siya, bumabanat, no? Si Junel Carcueva pa rin ito. Partner, nagpapasalamat tayo sa mga motorista. Nakita mo nasa gilid sila, no? Pinapayagan nilang gamitin natin yung lane na papunta dito. Actually, yung left lane. Ayan, tumitingin ngayon si Junel, number 102 from MPT Drive Hub. And why not, Coach? Junel Carcueva is just, 5 minutes behind from the leader. And 1 minute lang from the rest of the field, no? Kaya pwede, sabi niya, susubukan ko ito. Tingnan natin, Junel Carcueva, masusustain ba niya ito? Pero right now, bumabagal na ng konti uli ang pace ni Junel Carcueva. Tingnan natin, mga kaibigan. Junel Carcueva po, ang nakikita ninyo, making an early breakaway. This is another, a second attack of the day, after ng atake ng isang taga-army. Itong Kung si mapapansin mo kanina, palinga-linga siya. Ganyan Oo, talaga. tinitingnan talaga niya, no? Sumusunod ba? Tinitingnan niya kung ang mga nasa likod ba niya, ganun din ang nagiging effort. Pero nga, tulad nga na sinabi natin, no, partner, alam mo, napakaraming game plan, no? Napakaraming mong kailangan i-analyze. Kung talaga bang kailangan ka ng rumatsada ng ganito kaaga, as we see his effort, yan, tumayo na siya sa kanyang bisikleta. Si Junel talagang gustong makaalagwa ng maganda-ganda dito sa ating grupo na nanggaling sa Bigan. Carcueva is just 100 meters, from the peloton. Kaya, ayan, bumabakbak pa rin siya. 100 meters. Tingnan natin. Yan si Carcueva, two-time national champion yan, partner, yung ng MPT Drive Up, si Junel Carcueva. So, hindi pwedeng ismulin ito. Yun Hindi nga, pwede. Nasa ano nga ito? 5 minutes lang ang kanyang dinahabol mula sa number 1 na si Judah Young. Okay, si Junel Carcueva po, ang nakikita ninyo, na nasa lead, mag-isa lang siya, umatake, pero right now, hindi pa rin masyadong natitinag itong big peloton sa likod niya. Ang tingin nila, wala, masyado pang maaga. Masyado pang maaga ito, Coach. Ito, partner, no, pinag-uusapan niya natin, tumatrangko siya mag-isa. Yung headwind nito, nag-iisa siya, walang kumukuha mula sa ibang siklista. So, yan ang very, very tricky dyan. Ikakapagod niya yan. Yes, Ikakapagod niya, lalong-lalo na napakaaga pa natin sa karera dahil siya ang kumukuha ng lahat ng padating na hangin. Yes, even si Daewon Ju, umatake yan, more than halfway ng karera. I believe 40 kilometers, nung umatake siya, doon, pinaspasan niya. That is really a lot of power, no? That is a lot of power. Tapos yung pagyuko mo, yan, kita mo, hindi siya masyado nakayuko dyan, ha? Nagre-relax na siya ngayon. So, ang headwind, hinaharang na yan ang kanyang katawan at ang kanyang mukha. At tumatayo na siya at this early stage, ha? At But again, gusto na talagang gustong umalagwa. But again, kita mo, Junel Carcueva, sumusubok pa rin. 19 kilometers na. Malapit na kasi sa first sprint zone natin, Siguro gusto niyang kunin yung attack points, sprint points, baka gusto niyang abutin. Then from there, magpapahinga yan. Now, this is a very beautiful view. The beauty of the Philippines, partner. Ito, talagang palusong na tayo dito, no? This is a rolling terrain, from where they began. Ito po si Junel Carcueva, ang nakikita ninyo ay umatake. Ayan, may humahabol na. Nalampasan na siya, nagpahinga na siya. Tatlo na sila sa lead pack, Yan Yes, na nga. tatlo na sila sa lead pack. Tingnan natin sinong mga kasabay niya. White jersey. Dalawang Koreano ito. Okay. Tingnan natin. I think
Hindi Philippines. Kulay puti, number 71. Si Felipe Marcelo to, partner. Yan, ang ating Felipe national Marcelo. Ang bigla na lang naka-overtake dito kay Carcueva. Yes. Felipe Marcelo, yung 71 na nakita natin, ano? Ayan, Victoria Sports Pro. Currently, national champion po ito. Kapapanalo lang po niyan na 2 months ago sa Tagaytay. What a sprint, no? The drama, bigla na lang tumitingin-tingin pa lang meron nang biglang nakalago, no? Meron nang umovertake. Sabi sa'yo, coach, no? Ano lang yan? Testing the waters kanina, ngayon, serious, 4 points muna sa combative rider. Partner, ito, makikita natin dito, no, na hindi pa rin nakakaalagwa, no, ang ating mga initial sprinters. Dahil nandito na naman ang peloton. Nandito pa kami. No? Nakikita namin kayo. Yun, no? Hanggang nakikita mo kung sino nasa lead pack. Alam mong you are actually into the race. Wag muna.